Dosenang Chinese militia vessels ang nadiskubring nagkukumpulan sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Pati sa Pag-asa Island na okupado na mismo ng Pilipinas, mahigit triple na ang idinami ng mga nakatambay na barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa dumadalas sa gitgitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal, tila patuloy rin daw na pinalalawak ng China ang pananatili nito sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Flight ng AFP Western Command, napansin ng militar ang pagdami ng mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Mula nitong November 15, aabot sa 40 malalaking Chinese fishing vessels ang halos wala na raw alisan sa Rosal o Iroquois Reef. Sabi ng Westcom na paalis na raw ang mga yan noong Agosto pero nagsibalikan itong Setyembre at hindi na lumipat. Hanggang 80 nautical miles o nasa 148 kilometers lang ang layo ng Rosal Reef sa Palawan. Kaya malinaw na pasok ito sa ating exclusive economic zone. Pero ang mas nakagugulat, ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island na inookupa ng Pilipinas. Kung dati nasa 10 hanggang 15 Chinese vessels lang daw ang nakikita sa Pag-asa, pero ngayon buwan, umakyat na sa hanggang 45 mga barko ang umaaligid sa isla. Nakababahala ang pagdami ng mga Chinese fishing vessel. Nagsisilbi kasi silang dagdag pwersa ng China Coast Guard bilang maritime militia vessels. Katunayan, sa huling resupply mission itong November 10, umabot sa 16 na Chinese fishing vessels ang aktibong humarang at humabol sa resupply boats at mga barko ng Philippine Coast Guard. Bukod pa yan sa 12 fishing vessel na umaaligid din sa Ayungin Shoal. Sa gitna naman ng mga banta, patuloy na nagsasanay ang Armed Forces of the Philippines para mapalakas ang kanilang puwersa. Ngayong araw, formal na nagtapos ang AFP Joint Exercise Dagat, Langit, Lupa o Dagit Pa sa pagitan ng Philippine Army, Air Force at Navy. Isa sa mga tinampok dito ang Combined Arms and Littoral Live Fire Exercise sa dalampasigan ng Burgos, Ilocos Norte. Dito sinubok ang kakayahan ng AFP na dumipensa laban sa mananakop galing sa dagat. These capabilities that we do acquire will require a certain period of training in order for us to be proficient in them. This is exactly where joint and combined training will come into focus. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.